Bigay mo sa amin ng kakanin araw-araw. Makakakain pa ba yung Hindi naman sinabi ni Kristo na tuwing mananalangin kayo, ito pananalangin mo eh. Right. Kundi ang sabi niya, mananalangin kayo ng ganito. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at tayo na naman po ay nagbabalik sa ating episode po. Ang ating pong ginagawa dito, tayo po ay nakikinig in real time ng mga discussions, mga preachings, mga debate. And today's episode is not an exception, of course, mga ka-U3. Kung ikaw po ay baguhan, welcome po, tuloy po sa ating channel. So recently po, tayo po ay under po sa tema ng mga kautusan. Yung past episode po natin kay Brother Eli, yun po yung mga kabawalan ng Diyos. Tapos yung next naman po nun, iba pang utos. At sa ating episode nga ngayon, ito po ay continuation po ng mga how to. So for this episode, how to pray correctly. Paano ba manalangin ng tama? At syempre, hindi ko pa po ito napapanood and I'll be watching this for the first time. But before that, for my background, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youthi? Samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli sa tulong ng Diyos ay sumasa inyong mga tahanan ang palatuntunan ng dating daan. At kami po'y muling malugod na nag-aanyaya sa inyong lahat, mga minamahal na kababayan, dito sa susunod na oras ng ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa paggamit natin sa airlanes bilang patutuo na tayo'y naririto sa panahong sinasabi sa Biblia nang minsang banggitin sa hula ni Propeta Daniel ang ganito aking pong babasahin at inyong pakinggan. Dito sa 12 at 9:4, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Tayo po ay nabubuhay sa kasalukuyan ng hulang ito na ipinagpaunan ng Diyos kay Propeta Daniel. Ang wika ng Diyos kay Daniel, tatakan mo ang salita, sarhan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Ano po ang magaganap sa panahon ng kawakasan? Marami ang wikaan tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Kaya nga ngayon, nagagamit natin ang airlanes, ang radyo, ang telebisyon, pati ang print media para ang salita ng Diyos ay makatakbo kagaya ng pagtakbo ng maraming mga bagay na hindi naman salita ng Diyos. Alam nyo ngayon, panahon ng takbuhan hindi na ngayon lakaran. Panahon ng takbuhan ngayon, mga kapatid na minamahal at mga kababayan, ngayon nagdudumali ang kasamaan. Nagdudumali ang negosyo, ang business. Kaya meron tayo ngayon mga easy call, meron tayo ngayon mga pocket bell, meron tayo ngayon mga instant means of communication para sa negosyo. Ginagamit yan para sa negosyo. Kailangan ng mabilis na komunikasyon sa negosyo. Para umunlad ang bangko mo, kailangan may computer ka ngayon na magdideposito ka sa Luzon, pipindutin lang sa computer, yung diniposito mo agad nang nalipat sa Bisaya. Nakaka-withdraw na agad dun sa Bisaya. Kaya napakabilis ngayon ng takbo ng pamumuhay ng tao sa napakaraming mga paraan.
I just had a smile there when he said about Pocket Bell. So yan po parang pager po kasi yan 1990s. And I'm guessing, of course, this video I think was shot in 1999 kung di po ako nagkakamali. So medyo matagal na rin po. That is around 25 years ago as of this shooting ng video na ito. 25 years ago. So yun, easy call pa yung mga nasabi ni Brother Eli. And of course, 1990s, papastart pa lang dito ang internet sa Pilipinas. So hindi pa ganun ka-popular. But yun nga sinabi nga ni Brother Eli, yung isang click lang. Ayan, ginagawa na po natin yan sa ating mobile banking, sa ating mga smartphone. But definitely, this is very, very true. Ang teknolohiya, ang growth po is exponential. Napakabilis po talaga. Sa totoo lamang po. And I, as a millennial, nakita ko po talaga yung transition ng teknolohiya. Mabilis ang paglaganap ng kasamaan. Mabilis ang paglaganap ng balita. Mabilis ang lahat ng bagay ngayon inilalarawan sa pagtakbo ng Biblia. Sabi ng Diyos kay Daniel, maraming tatakbo ng parot parito. Ang kaalaman ay lalago at hindi nararapat maiwan ang salita ng Diyos. Dapat ding tumakbo ng mabilis ang salita ng Diyos. Ngayon, ginagamit natin ang airlanes para makarating sa inyo, sa lalong maraming kababayang Pilipino, ang salita ng Diyos. Hindi basta takbo. Tumatakbo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng telebisyon, 186,000 miles per second. Yun ang speed of light. Yun ang takbo ng liwanag. Ganon ang salita ng Diyos na nararapat makarating sa lalong maraming tao sa ating panahon. Ngayong hapon, mga kababayan, sa pamamagitan ng airlanes, inihahatid namin sa inyo ang karugtong ng ating pinag-aralan nung nakaraang pagtatanghal. Noong nakaraan, atin pong pinag-aralan yung pananalangin, ito'y utos ng Diyos. Ngayon, nakita natin sa Biblia na yung palang pananalangin, paghingi sa Diyos o pagdaing sa Diyos, kalakip ang pagpapasalamat. Babasahin ko sa isang talata ng Filipos, ganito ang pagtuturo ng apostol na si Pablo. Pakinggan nyo mga minamahal na kapatid. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Ito po'y Filipos 4:6. Ang sabi ni San Pablo, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ano po ang kahulugan ng panalangin sa Biblia? Huwag kayo kang mababalisa sa alinmang mga bagay. Marami hong kabalisahan ng tao. Minsan, pag may karamdaman ka, nababalisa ka. Minsan, pag wala kang trabaho, nababalisa ka. Kung walang pagmatrikula anak mo, nababalisa ka. Maraming ikinababalisa ang tao sa mundo. Pero ang wika ng banal na kasulatan, huwag. Bawal yung nababalisa ang Kristiyano. Tandaan nyo, bawal yun. Huwag. Kung huwag, ibig sabihin, may paraan para huwag kang mabalisa. May paraan para maalis ang kabalisahan sa buhay mo. Alin yun? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, ang wika ni Pablo, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayun. So ito, binibreakdown ni Brother Eli, ano yung elements ng panalangin at
para hindi tayo mabalisa. Dahil sinabi nga doon, wag eh. Kasi dalawa po usually, di ba po, ang paraan ng pag-uutos, ang pagbibigay ng instruction, it's either in a positive way just by saying what you should do, at yung isa naman is yung negative form na iiwasan mo. So negative form po yung wag. Ang sabi, wag mabalisa, kundi kinakailangan mo ng panalangin na may halong daing at pasasalamat. Very interesting yan. So I'm guessing, further mga ka-youthing, i-discuss ni Brother Eli, ano ang pwede mong idaing ay nang inaasahan ko at paano magpasalamat. Very interesting din sa akin na sabi dito, bawal ang mabalisa sa isang Kristiyano. Although, the reality is of course, marami sa atin ang nagwo-worry. Marami sa atin ang hindi mapakali. Lalong-lalo na kapag tayo ay naka-encounter ng napakabigat na mga suliranin sa buhay. Ang pananalangin, pagpapakilala ng kahilingan natin sa Diyos. Paano natin ipinakikilala ang kahilingan natin sa Diyos? Sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Kaya magkakasama yun eh. Panalangin, daing, nakalaki pang pagpapasalamat. Ipakilala nyo ang kahilingan nyo Maria. Hindi. Kay Pedro, hindi rin. Ipakilala nyo ang inyong mga kahilingan Sa Diyos. sa Diyos. Kaya alam nyo kung sino lang ang pinananalanginan, ang Diyos lang eh. Ang Diyos lang. Yun ang sinabi ni Kristo eh. Pakinggan nyo, ang Diyos ang dapat nating i-address sa pananalangin. Ito ating mababasa. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ang wika ni Kristo. Pray unto this Our Father. manner. Paano yun? Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Nakita niyo ang panalangin tinuro ni Kristo? Mananalangin kayo ng ganito. Hindi naman sinabi ni Kristo, Ito. tuwing mananalangin kayo, ang panalangin nyo ito. See? So, maliwanag naman po yan, ano? So, in short, it is not encouraged na yung panalangin na Our Father is yun yung ipapanalangin. Siguro because the idea is a prayer should be personalized. Ano? Kung ano yung mga sarili mong problema, ano yung mga hinaing mo, ano yung mga gusto mong sabihin sa Diyos mo, it is something that comes from you, from your actual words. And I think, at least in my understanding, kasi ang sabi doon is pray in this manner. So, ibig sabihin, nagbibigay lamang ito ng template, nagbibigay ng standard or basis kung paano mag-pray. But it doesn't mean this is your prayer. Hindi naman kasi sinabi na yun ang dapat nyong ipanalangin. Mali yun, di ganun ang sinabi. Ang sabi, manalangin kayo ng ganito. Nagbibigay lang siya ng ehemplo. Ganito ang tutularan mo sa panalangin. Hindi ibig sabihin, ting mananalangin ka, pananalangin mo ito. Nakukuha niyo ba ang punto, mga kapatid? Abe, itong mga gumagamit nito, lumilindol na eh. Pag namin sumasalangin ka, bigay sabi namin kakanin. Ano kung makakakain, lumilindol lang ha? Tinuturuan ka lang kung paano ka mananalangin. Hindi ibig sabihin, ting mananalangin kay ganito ng ganito. Gaya nun, merong namamatay sa hospital. Aba, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever.
kakanin araw-araw, makakakain pa ba yung Hindi naman sinabi ni Kristo na tuwing mananalangin kayo, ito pananalangin mo eh. Alright. Kundi ang sabi niya, mananalangin kayo ng ganito. Pray unto this manner. Why hindi ini-encourage ang repetition ng prayer? Kasi I think ganito po, yung lohika po niyan. Ipagpalagay natin ang sinabi, this is your prayer, hindi na pray in this manner. So, that would mean prayer would be a mechanical action. It's the repetition that matters. Kung ganyan din po pala, na siguro paramihan, baka pahusayan ng pronunciation, pahusayan ng pagmemorya ng isang prayer. Ay kung ganyan, that sounds off kung yan yung magiging standard ng Diyos sa kanyang pakikinig ng mga panalangin. Instead of something that is used as a way of communicating personally what you feel, what are your desires, what are your wishes, and your thanksgiving. So I think that truly makes sense more. Although alam po natin mga ka-U3 na all over different religions and sects, marami po ang merong mga konsepto po ng chant. Ano po, yung chant na pag-uulit ng mga prayer. Ano ko, makakarinig po kayo kahit nasa mga Buddhist monk, yung mga ganun po. It seems na universally, ang atin pong effort ng human civilization to connect with a spiritual being is through repetition and chants. Like this, kagaya, mananalangin kayo ganito. Example lang ito. Ano makikita mo sa example ng panalangin ito? Ang panalangin is always addressed to God. Lahat ng panalangin ng mga apostol, galugarin mo ang Biblia, lahat ng kanilang panalangin sa Diyos ipinatutungkol. Walang kahit isang ipanalangin na ipinatungkol kay Maria. Basahin niyo ang Biblia. Sa Diyos lang. Nang manalangin ng mga apostol, humihiling sila ng kapalit ni Judas. Ano ang pinanalangin nila? Tingnan ninyo ha? Nang manalangin ba yung mga apostol dahil si Judas nagtaksin? Lumayas na si Judas, nakipagkutsaba na kay Lolita. Ay, anong bang manalangin ng mga apostol? Nanalangin ba ng Ama namin? Ganun ba? Pakinggan niyo kung ano ang pinanalangin ng mga apostol. At kung kanino sila dumalangin. Eto. At magmula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa atin sa itaas, ay nararapat na ang isa sa atin o ng isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas na pinamagatang Husto at si Matias. At sila'y nagsipanalangin na nagsasabi, Abagi noong Maria, punong-puno ka ng grasya. Hindi. Babasahin ko. At sila'y nagsipanalangin na nagsipagsabi, Ikaw, Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, bigay mo sa amin na aming kakanin araw-araw. Meron ba? Wala eh. Hihiling sila ng kapalit ni Judas. Dahil si Judas Iscariote, nakipagkutsaba na kay Lolita. Kaya, hihilingin nila ang kapalit ni Judas. Ano ngayon ang sabi nila? Sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon. Sino ang kausap? Ang Diyos, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao. Ipakilala mo sa amin kung sino, alin sa dalawang ito ang iyong hinihirang upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. Doon ang panalangin. Kung ang kailangan na yung kapalit ni Judas, hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Ginoong Maria, puno-puno kang grasya, wala nang natira, nasa ilan lahat. Ganun ba? Ganun, di ba ganun? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Yung nananalangin babae, ako hindi sinali.
Yun ang panalangin nila. Ganun ba ang panalangin mga apostol? Bago maghumiling kung ano yung hihilingin mag-aama namin muna na bigay mo sa amin ng kakanin araw-araw. Apostol ang kailangan doon sa oras na yun, hindi kakanin. Kaya diretso sila nanalangin. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng puso ng lahat ng mga tao. Ipakilala mo sa amin kung sino sa dalawang ito. Sino ang iyong hinihirang upang tanggapin ang katungkulan at ministeryo na kinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. Yan ang panalangin. Kaya ang panalangin, ipinakikilala mo ang iyong kahilingan sa Diyos. Sa Diyos address ang panalangin. Kaya hindi kay Pedro, hindi kay Maria. Sa Diyos tayo dapat manalangin. Sa Diyos tayo dapat pumuri. Sa Diyos tayo dapat humingi. Sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Yan ang panalangin. Pagpapakilala ng kahilingan sa Diyos. Pero ang ating iniwang problema ng nagdaang pagtatanghal, bakit tayo hihiling pa sa Diyos? Lahat ng ating iniisip, lahat ng ating kailangan, higit sa ating iniisip, higit sa ating hinihingi, nakahanda naman siyang ibigay. Bakit pa tayo mananalangin? Di ba yan ang iniwan ko sa inyong pag-aaral, mga kapatid? Natatandaan pa ba nyo? Natatandaan nyo. Kailangan nating ituloy ito, di ba mga kapatid? Of course. Kayo naman tutuloy daw pagka mayroong ibang paksa. Di bali na huwag ituloy. Hindi nyo na alam kung ano ang kahulugan ng ating paksa. Itutuloy natin ngayon. Bakit kailangan pang manalangin? Bakit iniutos pa ng Diyos na manalangin ang kanyang mga anak samantalang hindi pa hinihingi ay ibinibigay na niya? So ito po, gusto ko lang pong sabihin to dahil po, ito po ay parang running joke po nung nasa high school po ako. Meron akong isang classmate, kakain na po kami noon sa bahay po ng isa pa naming classmate. Siya yung naatasan na manalangin. Ang sabi ng classmate, Lord, you know what I mean. Amen. Pwede po ba yun mga ka-U3? Dahil kasi siguro inisip niya, alam din naman ng Diyos yung mga hinaing ko, alam din naman ng Diyos yung mga pangailangan ko. So you know what I mean. Amen. So malalaman po natin mamaya sa pagpapaliwanag po ni Brother Eli kung yung prayer po ng aking classmate, papasa po ba yun as a right prayer or no? Ayun. Lulutasin natin yan. Ang isa pa nating lulutasin, yung sinabi ng Diyos, manalangin kayong walang patid. Natatandaan nyo pa ba yun? Di ba? Nabasa natin nung nakaraan, manalangin kayong walang patid. Kung susunod ka ron, at hindi mo naiintindihan yung sinasabi, manalangin kayong walang patid, hindi ka na pwedeng maghanap buhay. Pray without ceasing. Yeah. Bakit? Pag nag-umpisa ka, hindi mo napapatinin. Di ba? Pray without ceasing. Yeah. Ni pumunta sa CR, hindi ka na pwedeng pumunta dahil ang sabi, manalangin kayong walang patid. Ayun. Kasi meron mga nagbabasa ng Biblia, ganon. Pag nakabasa, ang sabi ikaw ng Panginoon, ganito Pag sinampal ka sa kaliwa, turn the other cheek. ang gagawin mo? Turn the other cheek. Bigay mo pa kanan. Ano kahulugan nun? Sabi ni Kristo, sinampal ka sa kanan, bigay mo kaliwa. Ang nagdidimanda sa'yo para kunin ang iyong tunika, bigay mo pati balabal. Biro mo, tunika at balabal, bibigay mo. Di magbobold ka. Ganun ba kahulugan nun? Ang mga salita ni Kristo ay may wastong kahulugan, may sensible na kahulugan, at may karapat dapat na kahulugan kanino? Doon sa nakakaalam ng
kahulugan. Mhm. Nung sinabi ba ng Biblia na kainin nyo aking laman, inumin nyo aking dugo, kakatayin mo si Kristo, sisipsipin mo ang dugo, lalapangin mo yung laman? Ganun ba yun? Yan ang diferensya. Kaya ano sabihin ng Biblia? Manalangin kayong walang patid. Di alamin natin sa Biblia. Kaya, sa pananalangin, mga kapatid, kung sinasabi sa Biblia, manalangin kayo walang patid, manalangin kayo nakaunat ang kamay na banal, ano kahulugan nun? Kasamang lulutasin natin yan sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. Ang ating susunod na tanong ay ganito, mga kapatid. Bakit? Nakikinig lang kayo? Kaya ang masasabi ko sa inyo, mga kapatid, sa relihiyon, ingat-ingat tayo. Lalo na kung ang pagbibigay ng kahulugan sa Biblia ang pag-uusapan. Hindi dapat bigyan ng kahulugan ng Biblia. Nakabasa ka, manalangin na nakataas ang kamay, nakaunat ang kamay. Hindi ibig sabihin, ito ang kamay na ito nga ito yung mananalangin ka, iuunat mo. Dahil yung mga koma, kamusta na yon? Kahit anong unat ang gawin mo, komang balaktot pa rin yun Yung mga putol ang kamay, maiuunat ba nun ang kamay nun talagang putol na yon. Okay, before we continue mga kayuti, kung napansin niyo po, ito na po yung mga dapat na action, no, sa paraan ng pananalangin, sa tamang pananalangin. And actually, na-cover po natin itong specific po na explanation din ni Brother Eli sa isang debate. Ito po yung Dizen debate versus Brother Eli. Yung iba, nakita ko yung sundalo, putol dito, dalawang kamay. Hindi naman pwede sinabi ng Diyos na kung putol na ang kamay, paan naman ang iunat? Wala nun. Kaya ano ang kahulugan sa Biblia na kung tayo mananalangin, nakaunat ang ating kamay? Alam nyo kasi yung pananalangin, mga kapatid, ano yan? May disiplina ang Diyos dyan. Hindi kahit kailan mo gustong manalangin, kahit saan at kahit ano itsura, kahit papano, pwede na. Sabi nung iba, sa daan. Meron iba, sa telebisyon. May mga mangaral dyan, manonood ka sa TV. Panginoon namin Diyos, sinisilip pa kung nakikita na sa camera, kitang-kita mo, dumidila. Pipigil, bakit didila, tinisilip kung nakikita siya sa camera. Talagang okay, mga kapatid. Atin-atin na lang yung pagsasabi. Maraming pastor ngayon, mahusay mag-artista. This is Jesus! Ang pangit! Talaga napakapangit nung manalangin kayo. Di naman talaga umiiyak kunyari nag-iiyak-iyakan wala naman luha. Talaga ang pananalangin sa Diyos may luha Siguro, kung hindi siya maluha at naiisip niyang marami siyang nakukurakot na ikapo, hindi siya maluha. Pinipilit lumuha, hindi naman talaga maluha. I-close up mo man wala naman luha talaga. Nananalangin. Ganun ba? Ang pananalangin ba kahit papaano, kahit ano itsura? At alam nyo, maraming disiplina yan. Isang disiplina yan, kailangan sa pananalangin, ang sabi ni San Pablo, manalangin sa bawat dako, basahin natin. Na-mention po ni Brother Eli yung paiyak-iyak ganyan. Okay lang po ba na umiyak sa pananalangin? Pwede bang maging quote-unquote emotional sa pananalangin? O parang mas solemn ba siya na dapat kumbaga kalmado lang na pananalangin? Paano po kaya natin i-handle yung ating emotion as to prayer? So sa akin pong pag-iisip, siguro it's not bad to show emotion, especially the feeling of being humbled, no? In the presence of a magnificent God. I think hindi naman po masama na kumbaga maging emotional dahil nga siguro marami sa atin sa pananalangin, especially sa pagdaing, ay meron tayong mga nararanasan na hindi na natin ma-handle, no? So gusto ko lang po malaman mula po sa inyo mga ka-youth, ano pong masasabi nyo sa pagiging emotional sa prayer? Meron po akong nadaluhan na isang born-again Christian church po, and it was actually the first and only time na nasubukan namin pumasok sa simbahan na ito. So meron pong isang nagli-lead ng prayer. I think it was after the worship service. So yung nagli-lead po ng prayer, kalmado lang naman. Pero merong isa sa crowd, no, sa audience, isang babae na talagang umiiyak, talagang kumahagulgul talaga.
gumaganon po talaga. Well, hindi naman siya yung naglilid ng prayer. So, hindi po siya natanggal sa isip ko. And I was just around 8 years old, 9 years old during that time. At hindi ko siya makalimutan. Only time nga lang yun, di ba? Kasi it really distracted everyone, to be honest with you, mga ka-youthy. Talagang kami, na visitors kami, parang medyo na-surprise kami. Kasi hindi na kami makapag-focus dun sa sinasabi nung nag-lead ng prayer, kundi yung kanyang pag-iyak na. So, ano pong masasabi niyo dyan, mga ka-youthy? So, please comment below kung ano pong masasabi niyo sa ganyang uri ng quote-unquote emotional prayer. Mabuti yung binabasa. Mapalad ang bumabasa, sabi ng Biblia. Eto, ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako, naiunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Ayun. Utos, manalangin, iunat ang mga kamay na banal. Kamay na banal ang iunat, ha? Hindi yung kamay na nangungurakot ng abuloy, ha? Hindi yung kamay na nagtuturo ng mali. Kasi ang kamay, ginagamit yan sa pagtuturo. Di ba? O, pagkumpas ng mga ngaral, ha? Ginagamit yung kamay sa pagtuturo. Ginagamit dito rin yan. Pagka Makati, di ba? Ginagamit din niya pananampal sa asawa. Di ba? Nung mga galit na galit sa asawa, tataka naman ako sa inyo. Mag-aasawa kayo. Niligawan mo pa. Maraming chocolate din ang nabili mo sa department store. Nung mapangasawa mo, imbis dagdagan mo yung pagmamahal mo kaysa doon sa dati. Abay, palala ng palala kayo, sampala na ang ginagawa ninyo. Dati pungayan ng pungayan sa isang tabi. Ngayon, dilata naman. Kaya yung mga nag-aasawa, mag-uunos dili kayo. Siguraduhin nyo munang love na love mo talaga. Para kung love na love mo, nakahanda kang talagang magtiis. Matuklasan mo mang mabaho ang hininga o kaya may underarm alarm. Kaya mo nang tiisin yun dahil mahal na mahal mo talaga. Kaya nga nagkakaroon ng broken homes dahil doon sa unplanned marriages, unprepared, na nagkita lang love at first sight daw. First sight yun hindi first smell yun Mas maganda pa nga yung love at first smell na napalapit sa yung gano'n, mabango. Nagkaroon ka ng pagtatangi. Nakita mo, malayo sa'yo, pala may underarm alarm. Nung malapit na di ba, no? Kaya ang kailangan sa atin, kayo mag-aasawa kayo, mga kapatid, kung gusto nyo mag-asawa talaga, prepare muna nyo. Patayo ka muna ng kahit na isang kubo. Bili ka ng kawali. Unan. 2 unan man lang. Di ba, no? 2 kumot. Para kung halimbawa, nag-aaway kayo konti, may kumot yung isa. Di ba? Maraming ihahanda yung mag-aasawa. 2 sipilyo, 2 kutsara, 2 tinidor. Tapos marami yan Pag mag-aasawa kayo, marami kayo ihahanda. Hindi naman pwede panghiram mo ng sipilyo yung asawa mo. Siyempre, pwede ba naman ipanghiram mo sa biyenan mo ng sipilyo yung asawa mo? Masama yun, magagalit ang biyenan mo. Kaya alam nyo mga kapatid, maghahanda kayo dyan. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, kaya tayo napunta riyan dahil dito sa ating pinag-aaralan paksa tungkol sa pananalangin. Okay, before that, kita niyo po yun mga ka-youthy, so kinakailangan i-bring back ni Brother Eli sa main topic. Ito po yung mga nangyayari kapag medyo spontaneous po yung inyong preaching style. Hindi po maiiwasan na minsan para mag-deviate ka sa topic, but the skilled ones would have the ability to go back seamlessly dun po sa particular po na main theme ng iyo pong speech. Yung pananalangin sa Diyos, maraming bagay na dapat mong maunawaan sa pananalangin. Hindi basta nakakita ka ng camera, nanalangin ka. Muna kaya gusto mo manalangin, nanalangin ka na. Alam nyo, may mga disiplina dyan. Isa dyan yung iuunat yung kamay na
banal. Hindi yung kamay na ipinananampal ng asawa. Ano? Ngayon, eto pa isang disiplina. Pakinggan nyo. Ewan ko kung tinuturo ng mga pastor nyo ito. Kayong mga matik-matik. O, pakinggan nyo ito, ha? Sa isang talata ng unang Korinto, ganito. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin kung kanyang inahitan. Anong sabi? Ang bawat lalaking nananalangin na may takip ang ulo, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Kailangan palang mananalangin lalaki, walang takip ang ulo. Pero, ang bawat babae ang wikang nananalangin na walang lambong o walang takip ang kanyang ulo, ay niwawalang puri niya ang kanyang ulo. Kaya kailangan, pagka lalaki mananalangin, walang lambong. Ngayon, pagka babae naman ang mananalangin, ang kailangan may lambong. Liban pa po sa ideya ng pananalangin kanina na sinabi nga po doon na sa mga babae, dapat po ay mayroon pong lambong. Bakit po na-mention doon yung panghuhula? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ko po ganong maintindihan. Ano po ba yun? Parang meron po ba ang kakayahan na mag-predict, mag-forecast ang isang babae sa kanyang pananalangin? Hindi po ito maliwanag sa akin based po sa sitas na bakit kasama po hindi lamang ng panalangin kundi panghuhula. Kung alam niyo po ang paliwanag, sana po ay makomment niyo po sa baba. Dahil ito po ay tanong ko at malamang po ay tanong din ng iba pa pong mga viewers po natin. Tamo? Kaya panalangin lang, marami ka nang susuriin sa Biblia. Paano ba yung lambong ng babae? Na kailangan pag mananalangin, nakalambong ka. Ang lalaki naman, pagka siya nagtakip sa ulo, niwawalan po rin niya ang ulo niya. Ano kahulugan nun? Pakinggan nyo, dito rin sa unang Korinto 11:14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat kung ang babae ay may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Alin po ang pinakalambong o pantakip ng babae na bigay ng Diyos? Hindi po yung lambong, hindi yung belo na nabibili sa Quiapo. Hindi. Ang pinakatakip na bigay ng Diyos sa babae, yung kanyang buhok. Bakit ang Diyos ang may bigay? Sabi kasi ni Mateo, dun sa kay Mateo, sabi ni Kristo, huwag niyong ipanunumpangin yung ulo sapagkat hindi kayo makagagawa ng isang buhok na maitim o maputi. Kaya ang Diyos ang nagbibigay ng buhok sa tao. Meron tao, gusto niyang may buhok, pero wala na. Ang tawag sa kanya, kagaya ng kanta ng aking apo, paatuon, balikat kalbo, paatuon, balikat kalbo. Ayun, meron ganun eh. Gusto man Grabe naman yung video editor. Bakit nilagay talaga yung kalbo dito? niyang magkabuhok, wala na Isa siyang pa. buhok, ang tawag sa kanya ay kalbo. Ngayon, yung buhok, kaya tayo may buhok, ang tao may buhok, lalo na ang babae, bigay ng Diyos yan. Ang sabi ni San Pablo, kung may mahabang buhok ang babae, kapurihan niya sa Diyos. Bakit kapurihan niya? Sapagkat ang buhok ibinigay sa kanyang pinakalambong o pangtakip. Pero ang lalaki ka, mahalay
mahabang buhok. Sapagkat kaya mahalay, ayaw ng Diyos na ang lalaki pag nananalangin, may lambong. Yung buhok na mahabay, parang simboliko ng lambong, kaya bawal sa lalaki ang mahaba ang buhok kung ikaw ay Kristiyano. Pero ang babae na Kristiyana, kung may mahabang buhok, kapurihan niya sa Diyos sapagkat ang buhok ibinigay sa kanya na pinakalambong. Kaya kung pananalangin ang pag-uusapan, mga kapatid, dito lang sa itsurang ito marami nang hindi pumapansin dito kailangan pala pag lalaki mananalangin, walang lambong. Pag babae naman may lambong. Na ang lambong yung mahabang buhok. Isang batas ng ebanghelyo yan. Nasa Biblia yan. Ngayon, sabi ng ibang pastor ng matik-matik, na ang kaligtasan ni automatic. Ganito. Hindi na ikakailangan niyo. Hindi na namin binabasa yan. Ang binabasa lang namin, 3:16 of John. Baka ako yung nasa 3:16 of John. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever may believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Yun lang tama na yun. Tama na ba yun? Tama na? Talaga totoo. Ang kapal nito lalo na itong daladala ko English, ang kapal. Kapatid na Navarro, gupitin mo na lang yung John 3:16. Yun. Palaminate mo. Yung matigas na lamination. Lagay mo sa bulsa de relo. Punta ka ngayon sa bundok, sabi mo sa mga tao, mga kapatid, ito ang kaligtasan, daladala ko. John 3:16 lang, no? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever may believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Okay, mga kayuti, I think this is really linked with what Brother Eli has mentioned, sa atin pong last na video reaction. Yun nga po yung iba pang mga utos ng Diyos. Sinasabi dito ni Brother Eli, kung doon lang pala tayo mag-focus sa John 3:16, yun na lang yung ating gagamitin na para maligtas yung mga tao. But sinasabi niya, obviously, hindi. Marami pang mga nakapaloob na iba't ibang mga utos ang Diyos na kinakailangan nating sundin para sa ating salvation. Hindi lamang yung particular lamang na sitas, no? And I think what Brother Eli is also saying, na hindi ganun kasimple ang paraan, ang road para sa kaligtasan, na kung saan isang utos lamang and then that's it. Pakarami ng Panginoon. Tama na pala yun binigay pa ng Diyos ito kay kapal-kapal. Uminsan nga, mabigat dalhin makapal to Tapos ganun lang, ligtas na. No! Sabi ni Kristo, pakinggan nyo para ka maligtas, etong kailangan. At gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano po ang sabi? Iturong ganapin lahat ng utos ni Kristo. Kaya kung ang mangangaral tapat sa Diyos at tapat kay Kristo, hindi niya maaatim na hindi niya iturong lahat ang utos ni Kristo. Isa sa utos ni Kristo, ang sabi niya, ang bawat babaeng nananalangin, walang lambong ang ulo, niwawalan niyang puri ang kanyang ulo. Ang bawat lalaking nananalangin na may takip ang ulo, niwawalan niyang puri ang kanyang ulo. Kaya ang kailangan sa lalaki, kung mananalangin, huwag kang maglalambong. Kailangan sa babae, kung mananalangin, maglambong ka. Alin ang lambong? Yung mahabang buhok.
ibinabigay ng Diyos sa babae. Yan ay batas ng Ebanghelyo na hindi itinuturo ng mga pastor sa panahong ito. Ito pa isa. Paano mo ngayon sasabihin ligtas ka? Yung aral ni Kristo hindi mo pinatutupad lahat. Ito pa isang turo ni Kristo, hindi sinasabi ng mga matik-matik ngayon na ang kaligtasan ay automatic. Pakinggan niyo. Gayon din naman ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ano ang sabi ng Diyos? Sa pamamagitan ni Pablo, ang mga babae gagayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Utos pa pala, pati damit eh. Utos din ni Kristo, pati damit, gagayakan mo sarili mo ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Kailangan ituro lahat yan. Kaya sa pananalangin pa lang, mga kapatid, mananalangin ka pa lang sa Diyos, marami kang disiplina biblika na dapat matutuhan. Agaya anong kahulugan ng pananalangin walang patid? Anong kahulugan ng pananalangin nakaunat ang kamay na banal? Anong kahulugan ng lalaki pag nananalangin walang lambong? May kahulugan ba yon? Anong kahulugan ng babae pag nananalangin kailangan may lambong? Yan po ang ipagpapatuloy natin sa susunod nating pagtatanghal. Okay mga ka-U3, alam ko na naman po ang sasabihin ninyo. Bitin. Sa mga ka-U3, parte po yan syempre ng ating po mga classic po na compilation ng mga Bible study. I believe this is a Bible study of Brother Eli, of course, and this was shot in 1999 pa. 25 years ago mga ka-U3, kaya yung mga references niya patungkol po sa teknolohiya, easy call, pocket bill, ayan, yung mga 90s po yan. But anyway mga ka-U3, what is interesting about this particular topic, ang kanyang pagbe-breakdown ng pagdarasal. Ano nga ba ang tamang pagdarasal? Ano ang tamang panalangin? Ano ang mga elemento nito? Paano natin gagawin ito? Anong ibig sabihin ng lambong? Bakit kinakailangan na walang lambong ang mga lalaki? At kabaliktaran naman yan sa mga babae. So para sa akin po, naging malaman yung short, medyo short nga actually nga preaching ni Brother Eli at meron pa daw pong continuation accordingly. Pero I believe we've covered the essentials. Especially po, dun po sa ideya ng ating prayer na Ama Namin na kung saan ito po ay famous prayer po ng mga Roman Catholics. At kahit ako man po ay hindi po raised sa isang Catholic household, I remember this prayer so well dahil nga very popular. Or even ang verse na John 3:16 na sinasabi ni Brother Eli na hindi lamang yun ang susi ng kaligtasan ng tao, Hindi yan matik-matik, yan pa yung term niya kanina eh. Hindi ganun kasimple kasi sabi nga ni Brother Eli, kung ganun din naman pala, edi i-cut out mo na lang yung Biblia mo, ipalaminate mo, at wag ka na magdalin ng Biblia kasi napakabigat kung hindi mo rin pala susundin yung iba, po mga ka-U3. So, of course, in this Bible study, we can also see Brother Eli's humor, which is a very important po na characteristic ng isang attention-grabbing na speech, of course. And kabilang pa dyan mga ka-U3 na talagang nagustuhan ko, yung composition ng isang prayer. Nandoon yung pagdaing at pasasalamat. So yung mo ng mga grievances mo kay Lord, ayan, ano yung mga kahilingan mo, ano yung iyong thanksgiving, pagpapasalamat, it should be encapsulated in your prayer. And of course mga ka-U3, libre pa po doon. Syempre hindi ko na po maulit lahat po ng mga na-mention ko na highlights po. Sana po ay nasamahan niyo po ako from start to finish sa panonood ng Bible study na ito. So ano po masasabi niyo sa episode na ito? Especially po kung meron man kayong natutunan ngayon o ano yung mga bagong perspectives mga ka-UT ang nakuha po ninyo patungkol po sa pananalangin. So comment down below mga ka-UT dahil yan po ang gusto po natin sa Usap-Usap University. Gusto po natin ng laging diskurso, discussion, mga palitan po ng ideya po sa baba. And as always, thank you so much for watching. If you like these kinds of videos, please click subscribe kung ikaw po ay baguhan. I-share nyo rin po yung link natin sa Facebook. Maraming salamat ha. Share nyo sa Messenger para mas marami pa po ang makakapanood po ng ating episodes. Ito po sa Usap-Usap University. You can also watch this video here or also watch this playlist here. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.